Gabi so mga Bisaya o Tagalog so magbitag murag Bisaya pa man ta diri. Welcome. In English lang nato gamay. Welcome to the first Filipino Knowledge Seekers Workshop. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Earth. Earth na dito kan. Buhay. Okay, so magsugod tag kuan diri karon kaning natay mga orientation nato sa about plasma technology. Mungutana sa ako kinsay Tagalog diri kay basig nag Bisaya ra ko dai nay Tagalog. Kasabot na tawag Bisaya diri ron. Isa lang kamot kinsay makasabot og Bisaya. Welcome na taga Cebu sa diri si Donna. Hi Donna. Mga Bisaya ni mga Bisaya tang dagko diri. Puro diri mga Bisaya dai tag dagko dai. Okay, hi nana si Berne. Hi Bern. Okay. Hello. So magsugod ko karon, ako lang sa i-present ninyo ang atoang basic orientation no sa workshop. Basic orientation sa workshops sa plasma technology sa simple ran na presentation. Ako lang sang i-open para makita ninyo. Walat sa taning tan-awan. Ikog pila ka segundo. Okay. So mag-share screen ko. F5. 5 pa dai. Kita na naka-share screen na dia? Nanay nakita? Wala pa. Wala pa? Okay. Wala pa. Okay. What's up? Dara. Kita na? Yes, very clear. Okay. Klaro. Okay, so plasma science, Magrabs technology. Pasalamat data sa Kishi Foundation, Spaceship Institute, and especially ni Beran Travakulikesh for gi-share niya ni na technology sa atua with generous hearts. Teaching kitanduan ta mga katawhan ani na which is dako gyud kay ikatabang sa atua. So atong tan-awon atong background so aton lang ni Englishan kay wa mo koy binisaya gud ani. Okay ra ninyo? Okay ra. Sagol-saguli lang. Sagol-sagolan lang nato no. Sige. So kabalo naman ta karon naa na tay daghang mga applications aning plasma technology no. So ako lang i-rundown then before ta mo ato theory. So kanay mga lista lang sa application. So we have power system, home power system mo na siyang mag-grab power, can be a TVSS, a transit voltage surge suppressor, can be a power factor corrector device, can be a power amplifier once ina as a grid. So we have that power system. We have also sa mga car system, we can due to the mag-grab power coils and the renewable oil system and non-intrusive health processing system, we have the pens and patches o ban pang mga magamit nato sa nano health patches. Agriculture, using the natural way, using sa energized water, we can do it. So nasa tayo sa environmental cleanup using mga nanomaterials po asang sa pagkaon. So diri lang tingali ta magsugod sa kinsa man ni nakakuan si Miran. Kailan naman mo niya no? So Kishi Foundation is an independent, non-profit and non-religious organization. At sa kay murag na i-feedback.
Okay, wala na. So, nuclear engineer Meranti Kesh, siya ang nag-founder ani that it aims to develop new scientific knowledge, new technologies, new solutions to major global problems like famine, water shortage, lack of electrical power supply, climate change, and disease through the use of specially developed plasma reactors, which will also give mankind the real freedom to travel in deep space. So we'll be getting our information there. So welcome to Keshi Foundation Spaceship Institute. Public teaching in the Philippines. What is plasma? So plasma definition is considered as to be collections based on the book of Mr. Kesh. So it's a combinations of interactions of plasmatic magnetic field forces of the matters, antimatters, dark matters, and other magnetic field forces all at the same time and within an overall sphere of the confines of the plasma. Okay. So other definition further, in the process of interactions and collections of these initial plasmatic magnetic field forces, which each other is specific combinations, this leads to creation of atoms, then molecules, matters, and so on. So due to the interaction of the plasma, what happens is it creates the atoms. With the atoms composed becomes a molecule, which is grouped together, plenty of atoms, it becomes a molecule, and the molecules becomes solid, liquid, gas, matters. So that's the basic definition of plasma. So dili ni mao ang definition nato karon sa existing science, but here this is what we are doing with plasma. So makita nimo diri the basic applications. You can produce nanomaterials. So makita nimo diri ang kaning naa sa left side, kaning itom. Klaro ba? Okay. Ako lang padako ng screen gamay. So basic applications of nanomaterials, copper oxide ganses. Unsa man ang gans ato nang tan-awon unya. Then kaning naa diri mga itom, mga copper wires o mga copper plates gi caustic nano coating, no? So muna siya na adya. So naasad tay electronic microscope na view, no? Okay. Ako sa ning suwayan kay para ma-bigger daw. Adi ko kakita sa kilid, bro. Ako lang padakon eh. Ana lang. Okay, okay. Usara ka screen akong computer. Balik ta. So mo ni siya imong tan-awon na niya sa microscope, mura siya og kanang mga grass ba. Ang nanomaterials ana mura siya og mga grass. So kani siya murag sa part ni siya sa carbon, no? Carbon nanotubes na makita nimo lain-lain siya dagway. Mura siya sagbot. So ang atong gihimo once na manano-coated ang mga plates, dili na gyud na siya kanang solid matter. So nanagid siya existence of plasma. So it becomes a living organism. So the same as plants, the same as animals, ug uban pang micro viruses ana tanan. So puro na siya living organism once you nanocoat the materials that you are using, the minerals like that. Sa imo ipang nanocoat, either ang plastic ba imong inanocoat, bang mga metals na inanocoat. Kani mao ni siya basic kaayo katong mga nagsugod nag-eksperimento. Kung ganahan ka na daghan kag resulta dayon then makita nimo, pwede mo mogamit aning ani na pamaagi.
palit lang mo container, no? Simple container na ingani siya box cube, then imo nang i-connect in series, no? Padagano nimo. So unya mo explain niya ta sa details unsa ang paggamit ani pag-connect ani, how to make the kits, unsay basic connection, unsay mga proper way to kuan og unsay mga effective way to gather sa mga GaNs materials, which means gases in nano state, no? GaNs materials. Okay. So mo ni siya, GaNs is gas in nano state. So makakuha ta og CH3 GaNs, gases gyapon ning CH3, murag kuan derivative ni siya sa methyl gas. Then makakuha tag ferrous oxide, no? O kaning copper oxide GaNs. Nasa tay carbon dioxide, which is very abundant in our sa nature, and zinc oxide GaNs. This setup. So sa akong mga gipang experiment sa una, morning nigawa sa una, nauga na lang siya. Then nagamit man ta og salt water, dili is maka-create ka og unsay mga line shapes sa salt cube nimo, or mas dagko ba siya, gagmay, kag diamond shape. Imong gi-influence ang environment para mo shape siya sa unsayang, kung ganahan kag pentagon ba ang shape, octagon ba, pwede ra. O imo siyang i-work with the environment o unsay fields. Kani siya naamang ko ni siya sa rectangular na container, so yang gi-form ang same container niya. So kani karaan kay ni na akong eksperimento nagkatupan ning last year, katong plant na ko na laya na. Kita mo aning naa diri sa left side. It's patay na siya padong, uga na gyud, way labot aning green diya na niturok kaning naa diri. Kita nimo after 3 weeks ang ako ra gibutang diri, wala ni siya CO2 water. Ang CO2 tube na ring. Tube ring na gibutangan ako water with CO2 GaNs na sa ring. I-expose lang nako siya, gisulod nako siya og fields. Then ang limonsito niturok balik ang mga dahon na nabuhi. Nabuhi na siya. So dako tag mahimo sa agriculture na applications. Okay, so those are the basic information lang na akong i-present kay dili kay ta daghan kay kuan. Then akong sunod i-present is kung saan pag himo og CO2 kit, no? CO2 kit, katong mga kits na unsay gamito nato, so ato tong i-tanawon ron. So mga tana lang ta, kunya ta mag-open forum day, no? Sige lang, ako sa ning padayonon. Then naadit tay mga libro, no? So kung ganahan mo palit og libro, naibaligya ani sa www.Keshe Foundation Philippines, Keshe Foundation, www.foundation.org. So palit mo ana dito. So puhon mangayo ta og permit dito sa Keshe Foundation, Mother Foundation, na maka-reprint ta pohon diri sa Pilipinas para makabaligya ta sa libro diri. Then daghan na ang makagamit ani, pwede siya mahimong textbook niya sa ubang mga eskwelahan pohon para makasabot sa plasma technology. So, simplify pa. Okay, so adunay pangutana lang about plasma. Nato nang utana ganina sa chat. Sa kuno Bisaya sa plasma, katubag tingali ning Bernie. Okay, wala pa nangutana, no? Pwede ra ninyo i-unmute, wala man ta mo gipang-mute diya. So katong makastorya, pwede ra mangutana. So about plasma rin sa ta. Hello? Hello, Renan. Yes. Kinsa ni? Magand. Si Rico? Yes. Okay, Rico. Magandang gabi. Mayang gabi. Meron tayong taga Manila, Rico Arce, the DJ. Yo, man. Thank you. First time with Zoom. Yes, first time mo. Yes. And medyo lagi ako lurker. Hindi ako masyadong
Well, so far, thank you, Renan, for all the assistance and well, my last minute questions. Okay. But yeah, I would say hi to the other uh, Pilipino here in the conference, and I would like to ask a question. Hello? Okay. Yeah, about the Ganses. Sige, sige. Oh, So we will proceed to the Ganses. I will present muna. Meron akong i-present sa ways how to the basic connection of the Ganses. Then after that, you okay. discuss the question again. Maybe ato na ma-capture that. So we will go proceed how to produce the GANs. Okay, bye. Okay, thank you, thank you. Okay, so ngayon magsasalita na ako ng Tagalog kasi nandito na pala si Rico Arce. So mga Bisaya dyan, nakakaintindi lang kayo sa aking matigas na Tagalog. Walang reply, hindi na sila nakaintindi. Meron pala, may nag-reply. Unsa man ang GANs? Okay. GANs. So we will produce GANs. What is GANs? That is the basic question, no? So let us go to the basic. What is GANs? So it's an acronym, no? It's an acronym of gas in nanostate. Then usually, makita natin if copper oxide can be existing in powder and also in there's a gas form oxides, and that's why we call it a gas in nanostate. So it becomes a solidified form or a suspended in liquid form. So that's what it means of a GANs. So those are gases that we put in nanostate, which is suspended in water or dried. So it becomes a powder, a solidified state. So but they behave differently than the solids or the liquids, which is example and other in matter state liquid. So the ganses behaves differently than its original. So let's continue. Ay na mga question diri sa gipang chat, no? Atong basahon sa. We will read the questions. Tingnan natin may mga tanong dito. So ang pangutana, why do we capture guns? Ngano daw manakop ta og guns? Bakit tayo nanghuhuli ng guns? Pulis ba tayo? Hindi. No? So gagamitin natin ang mga ganses sa ating mga future experiments para we can understand more plasma technology. So that's why we need to gather, we need to collect these materials. Okay? So magagamit to sa experimentation natin in learning plasma technology. This is vital. This is a vital process, the harvesting of GANs. Okay, so I will now continue. Meron pa si Donna. Tanong niya, ingon niya, basin ra daw makapture ang answer sa question in discussion. Okay, sige. We'll continue. I will show another picture for a while. Kadyot sa ha? Pasanin ko ano. Stop share. Okay. So this is the let me see. Sorry ha, kadot lang kay beginners pa din beginners. Oning mga kuan kay instant sad ang i-present ba. It checks.
Okay. So, mo ni atong mga ipang-share ni sa atong mga amigo sa knowledge seekers po, no? Dito sa gawas na magpasalamat ta ani ni kuan Marcel Sweet mo naghimo ani. So, Marcel Sweet, thank you for your work and for this setup. So, we acknowledge the source. And here, this is using the nano-coated copper plus zinc topped with iron. Yang gigamit ani Himalaya sea salt. Pwede ra nato sa atong sea salt, no? Atong sa available nimo na sea salt. So ayaw na gamit ang iodized salt, pero pwede ra sad salt. We can try iodized salt if you want to try, but I think there's a different result on the production. Make use of sea salt. So, Palibutan ang dagat, napaligiran tayo ng dagat. So malapit lang tayo sa dagat, so gamitin natin yung dagat. Tama. Salamat, Kuya Bernie. So, kasi marami tayong beaches dito. Instead of finding a salt, get gallons of seawater. So, that's one thing, seawater. So, basic materials. So, if you have pure zinc and a nano-coated copper, that's good for CO2 guns. And for nano-coated copper and ordinary copper wire plus salt, you can get copper oxide. So I'll go to another picture. Okay, Murad. How to collect guns. So take a clean container, hang on opposite sides of the container your previously nano-coated materials. So there is a nano-coated on one side and zinc on the other side. So it gives a magnetic gravitational field of carbon dioxide gas wala iyang ma-produce. Nano-coated copper on one side and silver on the other gives copper oxide teal. Naasa din siya silver, no? Abundant tingali ng silver sa ilaha. So ato pwede ra ka diha og kuan sa ganahan nimo ipares. Gamit lang tagsin. So we can use galvanized iron if we have there. Thicker one, or galvanized copper tubings, galvanized tubes, metal tubes, iron tubes. So if what's available, no, we can use that. So we pair it with a copper. So atong parisan siya, we gamitin natin ng copper para maka-gather tayo. So kung nagamit tayo ng galvanized, ang importante dito ay after 1 week, dapat i-harvest na natin kasi magiging CH3 yan. So, magiging CH3. Dahil, drawing ko na lang, mag-share ako para mas maintindihan ninyo. Share screen, whiteboard. Buti na lang mag-drawing tayo. Okay. So, usually, ang dinadrawing nila, ganito, yung container. Tapos, linalagay nila yung plates dito. Tapos, nakakonect yung wire dyan. Ganyan. Meron tayong magandang container. Gamit tayo ng lahat bilog. Okay? So, we can use a round container. Marami tayo nito, mga plastic, no? Plastic containers. Lalagyan natin. Ganyan. Tapos, wala tayong copper plates. Pwede natin ito pang gawin ito nating for CO2 guns kit. Okay? So, gamitan natin ng copper wires. So, yung copper wire natin, pwede natin i-coil. No? Teka, mali. Tama. Coil natin. Labas natin dito yung wire. Tapos, dito sa kabila, lagyan natin ng galvanized zinc plate. Pwede nakaganon.
Okay. Ganyan. Tapos lagyan natin ng wire. Basic wire, ganon. So, paano pag-connect niyan? So, yung wire natin na connection, pwede lang hindi nano-coated. Okay? So, pwede na siya na hindi nano-coated. So, ang gagamitin ninyo, yung small wires lang, connect na yung ganyan. Tip. Bakit may tip? Importante yung tip. Yung connection nyo mo may tip. So, dito lalabas yung fields. So, parang drain. Ang ginagawa natin, we drain the energy that is produced in this system so that dito sa gitna, lagyan muna natin ng salt water. Okay. Salt water yan. May tubig na. Okay, so dapat magde-drain yung settings natin dito. We drain the energy that is when you connected the plates, the copper, the nano-coated copper and the zinc coated plate. So, lagyan ng tip for drain. So, ang iba, linalagyan nila ng LED na maliit. Dito sa tip, kinoconnect niya. Saan yung positive, saan yung negative. So, test lang ninyo saan yung nag-create ng drain para in the middle, here, makaka-create tayo ng fields na nag-i-equal sa carbon dioxide. Meaning, carbon dioxide is, kung tingnan nyo yung periodic table, that's 12. Oxygen is 16. So, kung dalawang oxygen, nagiging 32 siya. So, basically, ordinarily, carbon dioxide atomic mass is nagiging 42. Okay? So, tinignan ko yung atomic mass sa periodic table. So, pwede mga knowledge seekers, magtingin din kayo sa knowledge sa periodic table. Makakatulong din siya sa atomic mass. So, dito, ang 42, nakaka-create dito ng 42 na atomic mass na magnetic field and gravitational field. Kaya naa-attract ang CO2 sa loob. Diyan. Kasi dito meron tayong water, may H2O. Dito meron kayong zinc. Dito meron pa tayong copper. So, the combination of this can attract CO2. Tapos, yung nakatry na, makikita nyo, may oil pa dito sa ibabaw. Di ba? May oil dito, parang shiny oil. So, that's a collection of amino acids. That's another CHON. So, makikita. So, these are the things na makikita sa GANS kit. Sa collection mo sa carbon dioxide. So, mostly, lalabas dito yung carbon dioxide sa baba. So, marami dyan. Kasi magsisettle yan siya. Tapos, yung CHON, yung amino acid, nagsisettle sa ibabaw ng tubig kasi oily siya. Okay? Okay. Marami na. Okay. Bakit nakaka-attract to ng CO2? Dahil sa similar magnetic gravitational fields dito sa gitna, malakas siya dito. Tapos there is water para makapture yung gas. Pagpunta ng gas dito, magiging solid, nanosolids siya papunta dito magsisettle. Parang clouds. Yun. So, yan yung basic na connection. Kung magagawa ka ng carbon dioxide GANS kit, make sure you create a point dito for a single cell setup. So, maraming setup na pwede gawin. So, one thing na maganda din is
clear ko. If pwede ninyo na ang wire, nasubukan na namin to, yung malaki yung ano, malaki yung coil, ganun. Tapos yung container mo, malaki din. Ganyan. Tapos sa gitna, ilagay mo yung sa gitna yung tube, yung copper tube. Or hindi copper tube, yung zinc tube. Dito sa gitna. Pwede ka mag-ano ng zinc tube sa gitna. Dito, nasa gitna. Zinc tube or zinc piece lang, no? Okay, teka. So, maraming question. Ako lang bala magsagot sa question through the chat. Okay, meron tayong thank you Kuya Bernie sa pagsagot ng mga questions sa chat. Salamat. So, I'll continue. So, dito, ilagay natin sa gitna ang chunk of zinc, no? Or meron kang zinc na galvanized sheet, irolyo mo, lagay sa gitna. Tapos the same connection, ganun. You can harvest more with this without even using electricity pa or any old batteries. Diba? So meron din tayong ibang setup na maglagay ng mga old batteries para to have a quick drain and create matter electrolysis to create guns, no? To attract guns. So itong setup na to, pwede nyo tong gawin to harvest quicker without using any extra power or extra batteries. Okay? So, do you have any questions? So, Kuya Bernie, pwede mo isagutin yung questions audio para yung iba, makarinig sila sa mga tanong? Okay. May nagtanong kung how much daw yung amount ng salt kung gamit lang sila ng tubig that we use sa tubig para maging salt water. Ang sagot ko is around mga 10% to 5 or 10 to 15%. Pero sa sinabi ko na napaligiran tayo ng dagat, kukuha lang tayo ng dagat, hindi mo na problemahin pa yung pag-mixture dyan. So make use of seawater kasi there are a lot of advantages that we can also get from seawater. Daghang kwan, maraming later we can use yung batch ng seawater na nakukuha mo, magagamit din natin yan. So let's make use gamitin natin yung dagat. Then another question, recommended current voltage daw ng for CH3 GaNs capture. What's the recommended? Kung hindi ka gamit ng baterya, you don't use a battery to supply sa production ng GaNs. Kung hindi ka mo gamit ng baterya, ang imong gamiton or ang gagamitin mo lang ay yung nanomaterial, hindi mo na kailangan i-control pa ang voltage. Ang nanomaterial mayroon na siyang supply galing sa field interaction on the nanomaterial. Maraming nanomaterial sa copper, dumidikit. Mayroong fields bawat nanomaterial. They are interacting. Gumagawa ito ng plasma na kung lagyan mo ng voltmeter, it reflects mababasa ito as voltage. Usually, millivolts ang reading. Kung gusto mo magmamadali, gamit ka ng battery. Example, maliit lang na battery, yung flashlight. Magagamit mo na yan. 1.5 volt na flashlight battery, D-size battery. Pwede mo siyang gamitin, i-connect ang coated copper sa negative side. Then,
Sa kabila naman, for example, kung CH3, yung isang metal na iron, ang CH3 na production, ikabit mo doon sa positive. Tapos, i-submerge or ilagay mo ito under sa seawater. Okay. Kung mayroon kang device na power supply, for example, na DC power supply na may kakayahang magkontrola sa daloy ng kuryente, you can set it at 200 milliamperes. It is a good start. Maganda na yan, yung output niyan. Ang voltage naman, 1.5 volts DC or hanggang 3.5 volts, okay na yan. Kung gusto mong madaliin. Bawat voltage or pressure na i-apply mo sa setup ay magkaroon din ng, ito rin ang nag-set ng kondisyon kung ano ang mangyayari sa guns mo. Masyadong malaki yung voltahe, like 12 volts for a copper oxide guns collection, hindi mo maabutan na mag-oxide itong copper dahil sa napakabilis ng reaction. So, ang mangyayari, maging brown lang siya, hindi siya maging green, hindi siya mag-oxidize. Unless, lagyan mo siya ng aquarium hose na nakakonect sa air pump para ng bubbles, pwede na siyang mag-oxidize during the production at mapapadali mo. Pero, kung gagamitan mo lang siya ng maliit na voltahe, maaabot na makapag-react. It can react with the atmospheric air or ang oxygen doon sa water, kaya maging green yung oxide. Maging oxide yung ma-oxidize ang copper or i-change yung kulay. So the lower ang voltage, mas kunti lang voltage, enough lang, tamang-tama na makikita mong iikot yung tubig, mayroong gumagalaw na makapaggalaw ito. Ibig sabihin, mayroon ng kuryenteng dumadaloy. Maganda na yan, gagana na yan yung pag-produce ng guns. Kung malaki naman, siyempre malaki yung voltahe mo, of course, medyo mabilis, pero huwag kang magtaka, iba yung kulay, yung makolekta mo. Iba't ibang voltage, meaning iba't ibang kondisyon na ang iyong ginagawa. So, mag-manifest yung material na makolekt mo in a different manner also. Pero magagamit mo lahat yan. So kung ano yung intention mo, kung saan siya gamitin, for example, ang copper oxide, pwede mo rin siyang gamitin kahit hindi siya nag-oxide. Meron siyang mga application, kailangan mong i-oxide o hindi. Pero maganda yung sa oxide kasi kung i-interface natin to sa katawan, it connects with yung sa nervous system natin na kung saan yung mga ugat ng katawan as also, sabi ni Mr. Kes, made of copper oxide. So, itong basic na mga gases, itong tatlong to, itong CH3, carbon dioxide, saka copper oxide, ito yung mga panguna or mga nangungunang gases na pwede nating pag-aralan kasi ito din yung pwedeng magamit sa katawan natin. Kahit hindi kailangang hawakan, hindi kailangang inumin, no, hindi na. Ang kailangan lang natin sa mga guns na to ay yung field niya, yung enerhiya na umiikot sa bawat guns o nanomaterial, isang maliit, masyadong maliit na kagaya ng liit ng atom na structure. So, millions or billions siguro in a piece of wire ang magagawa mo. Okay? Yung sa drawing na yan is na pinakita kung paano gawin in one go. Isang sabay-sabay, pinagsabay-sabay na ang connection na yan. Pinagsabay-sabay siya para sabay-sabay silang mag-produce. Gumagalaw mayroong mga reaction na mangyayari. Kasi itong copper natin, pag nano-coated na siya, yung material parang battery na rin. Pero maliit nga lang. But the good thing, ang maganda dito is
yung energy niya is plasma, from plasma. Plasma interaction ng is cause na ilan dyan is nag-interact sila, yung fields, gumagawa siya ng plasma. Na dumadalo ito as current, mayroong load. Dumadalo ito sa wire or dumadalo ito across from one, galing sa isang wire like yung isang wire na copper, yung isa naman na coated copper. Okay. Kung meron kayong tanong, huwag kayong mahiya. I-unmute nyo lang yung microphone nyo, then pwede kayo magtanong while nag-draw pa si Renan. Okay, salamat Kuya Bernie. Okay. Okay, so ito pwede nyo itong gawin na isang collection mo, or you can have 3 to 6 or 12 or 9. You can have it connected all para makakuha tayo ng simultaneous ng ganses na ma-harvest natin, no? I-connect lang natin sila ng series. So, series connection. So, yung last connection dito sa series, so yun yung i-pointed mo. Yung the rest, pwede lang connected sila. At least meron tayong exit ng fields dito. So, the pointed, ito yung pointed kasi basically ito yung ginagawa natin. This is the whole structure. We are just following, especially the CO2, we're following the leaves, no? The leaves and somewhat our skin. So the same as that, there is a point. Kung makita nyo yung mga dahon, there are tips of that leaves. So ibang leaves, maraming tips. May iba't ibang tips. May ganito na dahon, isa lang yung tip. Diba? Ganun lang. Isa lang yung tip niya. May ibang dahon, marami yung tips. Tapos yung grass, iba rin. So, different fields. So, different fields ang kailangan nilang i-release to create, but the same, their goal is to attract the carbon dioxide. In a way, hindi nila pagkain ng carbon dioxide. In the same thing, ginagamit nila, magiging guns yan to attract the elements that they need. Itong parang bait ang carbon dioxide. So it's a bait set up for plants na maka-attract ng ibang nutrients. Kaya nakita natin ganina sa picture, yung plant na namatay na, nabuhay siya ulit. Kahit na wala namang fertilizer at linagay, the same environment na uulanan siya at saka little bit of water, the same lang talaga, yun lang dinagdag yung ring. So nakakreate siya ng environment that gives the plants its proper fields of nutrients that will convert into nutrients na lalaki siya. So kung makikita natin, that's the tips, no, sa leaves. Ito is the same as the roots. Makikita mo yung mga roots, meron din mga tips sa baba. So basically, it's this setup is we're just replicating nature in its essence. So para magamit natin mga minerals, ibang mga metals, using them and replicating them in a very simple way. So sa totoo lang, yung carbon dioxide at saka yung mga tawag nilang global warming about carbon dioxide polluting and everything, ano lang yun, propaganda, no? So basically, kung ano yung carbon dioxide, nakakatulong siya sa mga tanim, how much more sa tao? O how much more sa lahat ng creation dito sa mundo. So marami siyang healthy siya at nagagamit siya in many ways. So ina-absorb. So ngayon, meron tayong ma-absorb, marami tayong ma-absorb sa surroundings ng carbon dioxide at sikawang mixture. Dito sa carbon dioxide setup, kasi naggagamit tayo ng zinc, meron to siyang impurities of zinc oxide. Kasama yan sila, hindi yan siya pure carbon dioxide, meron yung zinc oxide. Okay? So
may partly, iba may konting component yan sa mga materials na ginamit. Ang carbon dioxide is yung yung initial reaction na lumulutang agad. Mga clouds. Yung Maraming clouds. magsisipon agad is galing yun sa zinc, lalo na pag medyo tagal-tagal na rin siyang nag-react. Yung usually yung naging cloud na hindi mo makikita na galing doon sa zinc or sa nanomaterial, the cloud usually yun ang ang pure na carbon dioxide. Pero habang tumatagal, magsisitol din yan sa baba na portion. Yes. So, ganyan yan. So, ang susunod, dito sa copper oxide, mas madali lang to pero matagal-tagal yung copper oxide kaya mostly ginagamitan namin ng power supply. But kung may patience ka, ramihan mo lang yung copper na bare copper, diba? So, we have bare copper dito. This is the bare copper. And this coil is the nano-coated, no? Nano-coated. So, dyan mo natin makikita yung yung bare copper, pwede rin shredded copper ilagay mo or yung mga stranded wire na copper para mas madali lang siya ma-oxidize, madali lang siya ma-breakdown. So, pwede siya. Instead of makapal na copper, pwede yung mga telephone wire, yung maninipis na mga wire na copper siya, yun yung gamitin mo dito para maka-harvest ng copper oxide. Sa CH3, dapat gamitin is yung galvanized iron, tapos more than a week lang, automatic yan. Kung gusto mo kunin talaga, iba rin yung ferrous oxide, pure, so wag na galvanized iron gamitin mo. Pwede ka nang makakagamit ng rusted nail. Rusted nail at saka nano-coated, yun ang lalabas. Teka. Okay. Hindi yun. Okay, so meron tayong tanong dito sa pagkuha o pag-gather pa. So, yeah, yan. Sabi ni Kuya Bernie, yung kulay, it varies on the energy, the electrical energy sa battery na ginamit mo. Diyan siya nag-vary. If wala kang ginamit na mga batteries, only the nano-coated copper, you will see the basic color for copper oxide as a bluish green. Tapos yung carbon dioxide is grayish white. And CH3 is rusty orange. So, ganun lang yun. Okay. So, sino pang may tanong? So, ngayon, open forum tayo sa production of guns, materials, how to properly set up. Okay, color chart of guns. O, ganito. So, yung basic guns ngayon na nagawa na is the only 3. Tapos mag-differentiate niyan sila ng different shadings, no? May different shadings yan. So, pwede natin na magtingnan natin yung mga nakuha nating mga guns na tapos i-picture natin, i-document natin, tingnan natin kung ano yung mga shading niya. Pero every guns that we produce is different from the guns that we have produced, even in the same container. Okay? So it's the same as every atom or every part of the creation, hindi talaga may identity. Each one, each structure. So with that, we can only group them according to production. So kailan mo produce, and especially that time, yung environment mo, ano yung environment mo is also included, no? Hindi lang
basically yung materials, even the surrounding environment. So it affects the type of guns that you are producing. Kuya Renan, Yes, Kuya. Sure. Kuya Clint. Kuya Clint to? yes, Clint to, mag-share lang ako sa screen. Okay, lang? sige. Ikaw na, Kuya Clint. Pasok. Alright. Saglit lang. Saglit lang po Kailang. I have to take my time kasi nanibago ako sa Zoom. Oh, newcomer? Newcomer kasi. Hindi, saglit lang. Share screen daw. Ito na. Ayan, yung nakikita nyo, yun po yung mga different ganses, pero walang electrical input yan. Kumbaga, puro lang yan, natural na process, gaya puro ni Kuya Renan. Yun nga lang, yung sinasabi ni Bernie na in different places, in different setup, kahit walang electrical charges, nagkakaroon siya ng iba't ibang environment, ang resulta po ay iba't ibang kulay na rin. Kaya po nung number 1, nakita yung number 1 na yan, that is a pure CO2. Tapos yung pangalawa po ay yung copper oxide. Yung pangatlo is CH3. Yung pang-apat CH3, 5 hanggang 9 CH3 yan, up hanggang 10 CH3 lahat yan. Pero yung different setup, ang yun po ang naging kaya naging iba't iba yung kulay niya. Yung kulay po, yung kung paano po ko na set up yan, ito ipapakita ko lang. Hanapin ko muna yung all pictures natin. Ito. Okay. Ayan po. Kita nyo na. Hindi pa. Hindi pa. Dapat share screen. Dapat hindi share picture. Share screen dapat ginawa ko. Sige. Ano daw ang Bisaya ng copper? Kupero. Kupero. Yan ang problema sa atin. Hindi tayo marunong sa Hindi pa tayo marunong sa Bisaya. Anyway. I have to share this one. Copper. Kupero. Kaya paano na yung pag-share ng share screen? I-close mo muna yung old screen. Tapos i-share mo yung bagong screen. Close muna. Stop share muna. Stop share muna. Tapos share para yung yes. Yan. Ayun, screen na. Ayan po yung setup natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan po yung nano-coated plus solution. Yung ibig sabihin solution dyan yung yung asin at saka tubig. Ito naman zinc oxide. Zinc, kung titingnan nyo, yung setup nito, yung zinc nasa loob. Tapos yung nano-coated na materialis ay nasa labas ng container. Ibig sabihin nun, it is interacted with not on kuan. Kumbaga, through plasma na. Hindi na yung parang electrolysis kasi nasa labas na yung materialis. Ito din naman baliktad. Yung mas klaro na picture. So, pasensya na yung picture ko dito. Cellphone ang gamit ko. Walang Dito, gaya ng cellphone ni Kuya Bernie na mas Sorry Kuya Bernie, hindi pala sa picture yan. Hindi pala sa camera yan. Nasa yan. Nasa picture yan. Ito. Ito yung zinc outside. Tapos binaligtad ko kanina, yung zinc nasa loob. This time na naman, yung nano-coated na sa loob. Iba't ibang setup, iba't iba rin na rin ang output ng guns. Ito pa yung mga setup natin. Ayun lang muna i-share ko Kuya Renan kung bakit. Ito naman ito yung carbon dioxide nasa ibabaw. It appears in less than 3 minutes. Ganun karami. So, sa gitna, yun po ang it's a copper coated, nano-coated, yung sa gitna. Yung sa gilid na naman, ito yung zinc oxide, yung GI sheet.
GI sheet. Zinc, GI sheet, mura yan. I think 120 yung isang Plego na 3 feet by 6 feet. So maraming carbon dioxide ka na makuha doon. At saka ano na, yung ginamit ko naman para sa sa yung coated material ko ay ano lang, ito. This material is a coupling. It's a copper tube coupling. Ito yung ginagamit ko. Cylindrical. Tapos yung output niyan, ito dito sa akin to, gawa to ni Kuya Renan nung first meeting namin last year. Buhay pa yan. Buhay pa yung mga pictures. Kung napapansin nyo, yung first picture, it is carbon dioxide with zinc oxide. Ganun din sa anis pangalawa, ito naman is carbon dioxide with aluminum. Ito pangatlo is CH3. Pang-apat is CH3 na rin, ferrous oxide, pero walang ano yan. Yung napapansin niyo parang walang tubig yung yung ito yung pangalawa, walang tubig. Ito walang tubig. Ito walang tubig. Powdered na yan. Kumbaga pinatuyo na at pina-dissipate yung water niyan. At saka yung tubig dito puro na yan. Hindi na yan maalat. Tinanggal na yung tubig na maalat tapos hinugasan na lang ng malinis na tubig ng distilled water. Okay? Ito yung sa mga advanced topic natin mamaya. Ito, si Kuya rin na may explain yan, yung para sa bone marrow, yung mga ganun. Di ba, yun na lang, ipapakita ko muna yung mga Ito para yung ibang setup ko. Ito, zinc nano-coated, zinc coated. Ito naman nano-coated na copper wire. Iba rin ang resulta nito. Yung tatlong container dito nakikita nyo. After 1 week niyan, iba't ibang kulay na kukuha ko dyan. Hindi pa parehas. Alright. Sige, yan lang muna po. Balik sa'yo, Kuya. Salamat, Kuya Bernie. Naka-share screen ka pa. Print yun. Okay. Sige. Sige, ano pa yung tanong natin? Meron na kayong tanong? So, okay lang magsalita kayo sa Zoom. Unmute mo lang, tapos sa yung mga tanong ninyo, pwede natin ma-discuss. Siya nga pala, hindi pala na-discuss, Kuya, yung paano gumawa ng nano copper coated. Yun. Sige. Let's continue muna. Sa mga paano gawin yung nano-coated copper. Let's continue, okay. So, paano pag nano-coat? Okay? So, maraming paraan. So, gawin natin yung una, the very simple one. Okay? Para sa mga gustong mag-testing, very simple. Ito yung pinaka-simple. Nagawa ko to sa isang setup, no? Very simple lang to. So, alam na, yung iba advanced na, pero this is the most simple. Tubig, may kandila ka, tapos mayroon kang metal na copper wire. Yun. So, gawin mo, mayroon kang pliers or nipper dyan. Initin mo dito yung everything. Pagtapos ng init, lagay sa tubig. Init, tubig, init, tubig, init, tubig. Repeat lang. Or pwede mo i-init, i-dry mo for a while, air cool. Huwag na yung tubig. So from there, you will have a nano-coated copper wire. Okay? So imagine, palitan mo lang yung kandila ng blowtorch. Tapos, palitan mo yung tubig ng air cool. So, just put it on the air, hang it on the air hang it somewhere para maging malamig. So, the same, you will get nano-coated copper wire.
So we can nano-coat many things. Ito yung basic para pagawa using nano-coated copper wire to create your guns. To create your guns kit. So that's one thing. So pwede rin palitan natin ng butane torch, okay? Yung candle mo. Meron tayong butane torch dyan. Okay. Pwede dyan. So, i-flame mo. Tapos, makikita mo yan, dapat hindi siya maging red hot. So, tingnan mo yung temperature niya na hindi siya mag-red hot. Dapat maigi lang. So, ganun yung pag nano-coat through fire. So, isa tong way para paano mag-nano-coat ng copper wire. Okay, so meron din tayo mag-nano-coat ng using chemicals. Okay? So this is dangerous na. If yung fire, dangerous din, pero mas dangerous yung chemicals na gagamitin. So which requires safety. Gloves. So before that, we need to consider making the using these chemicals, the safety precautions, okay? So always use gloves. Anong gloves? Rubber gloves, no? Rubber gloves, tapos gamit ka ng mask at saka safety goggles. Goggles. O nga. So safety so that mag-iwas tayo ng mga disgrasya. So always use glass. Safety first, okay? So very, very important. Okay, so next is we will make the caustic method, no? So alam natin, chemical, caustic soda. This is a chemical. Ano na sa chemical na ito? Ito yung sodium hydroxide. This is a crystallized chemical. Okay? So, caustic soda. So, sodium hydroxide. So, let's go sa, meron akong ma-share na picture. Hanapin ko muna. Explain natin yung, excuse me, processes. Caustic soda. Ito muna ha. Ito muna. Hindi ko mahanap. Drawing ko na lang. So, caustic soda, sodium hydroxide is available in laboratory supplies. It's very common in the Philippines. So, you can just buy this in lab supply stores. Not the pharmacy, but lab supply. So, medical supply stores. So, dito sa Manila, maraming supply dyan. So, pwede lang hanapin yan sa Ayos dito or sa Olix. Marami. Search nyo sa internet. Maraming supplier. Sa ibang lugar, sa Cebu, meron din dyan sa downtown. Kita sa Davao, meron din doon sa downtown na mga stores sa medical supplies. So, may dalawang type ng caustic soda. So, meron tayong caustic soda na ginagamit for technical use. Yun yung ginagamit natin. Meron ding food grade or laboratory use.
So lab grade. So hindi natin masyado kailangan yung lab grade kung gusto natin magawa ng mga pure talaga na may very fine yung ano niya, pwede tayo bumili ng mga lab grade caustic soda if we want to make very clean material. But for our use, for experimentation, you can use the technical grade caustic soda. So meron din kaming ina-add kahit konti. We add potassium hydroxide. Meron din yan available, no? Okay, potassium. So only a little potassium hydroxide i-mix mo together. Okay? So let me clear. So paano? Meron kang container. Tapos may cover yung container. Lagyan dito ng caustic soda, KOH, potassium hydroxide, and caustic soda, NaOH, sodium hydroxide dito. Tapos yung nano, ginagawa natin, maglagay ka ng either plastic or metal na screen. So lagay mo dyan sa ibabaw yung mga inano-coat mo na materials. Okay? So, buhusan natin ng mainit na boiling water. Boiling water. Okay? Boiling water. Doon. So, once na may boiling water na, cover it immediately. So, cover it immediately, then it will steam. So, kaya importante yung gloves kasi nakakapaso yung caustic soda, pati hot water. So, yung container, dapat yung plastic container na thicker one. Subukan mo baka mag-melt sa water. So, at least yung may mga microwavable na plastic disposable, pwede rin yun. Okay. So, i-close yan. So, standby ilang araw, mga overnight. Tingnan natin, mag-system yan. Yung ginagawa namin, ito yung container, linalagay ko sa under the sun. So, once na nandun under the sun yun siya, makikita natin yung mas madali yung process if it's under the sun kasi nag-steam siya. Tapos when it's cloudy, tapos uulan, magmo-moist na naman sa loob. So meron kang hot and cold process. Yung ionization ng air sa loob will occur and will ionize and create the nanomaterials coming in from inside going out. Okay? Hindi didikit, from inside going out. Okay. So ano pa yung may tanong kayo dito sa paano mag-nano coat ng copper? Tingnan natin dito. Questions. How about using NaOH material? May carbon ba rin coating ng copper? Yun, nagamit tayo ng NaOH. Oh. Dapat hindi natin kaya magmamask ha, gamit ng mask kasi delikado. So, question, bakit kailangan haluan ng aluminum foil and Coke bottle lid? Ayan. Ano lang yan, additional to ionize the air inside because yung Coke bottle na lid, meron yun siyang carbon. So yung the way na arrange yung carbon molecules niya is useful then in coating using that material. Aluminum foil will increase hydrogenation. So there's fast creation of hydrogen which is also helpful in the ionization in the air. Yes, tama. Dapat open air tayo kung mag-nano coating para safe, no? Hindi tayo ma-congested. So sa labas talaga ng bahay. Do not do it inside a room. Okay? So dapat open siya. Open. Balad sa init,
para mas maigi yung nano coating using caustic. So pwede kayong mag-combine ng caustic at saka fire. So minsan ginagamit namin to na pina-fire namin para ma-align, makakuha yung impurities ng metal on that layer. Tapos after fire, ninano coating namin ng caustic din. So dalawang 2 layers na coating. Pwede din yan. Anong difference? Subukan lang ninyo. Kita nyo yung difference in some way, maybe in producing guns. It will be another type of creation of guns kasi iba-iba yung fields during fire at saka iba rin yung fields during caustic coating. So during caustic coating, sumasama yung potassium, no? Kasi meron tayong potassium hydroxide at sodium hydroxide. So mayroong mga potassium din. Okay, very good. Okay, so any more questions online? Sinong gusto magtanong live para meron naman tayong ibang boses maririnig dito? On basic nano coating at saka yes? May introduce yourself? Masyadong mahiyain ng lahat. O ano pa? Tapos ng session, First masyadong madami. Okay. Kayo, tahimik pag andun sa harap. Pagkatapos ng session, ang daming salita. Nasa likod. Correct? So, ngayon at baliktarin natin, Kuya Bern. Okay, tapos na yung session. Okay, salita na kayo. Dapat, ang habang nandun pa sa session, magsalita na. Or para hindi mahirapan mag-type, tapos para marinig ng iba kung ano yung tanong mo. Siguro naman, ng iba, ganun din yung tanong nila. So, para pag masagot yung isang tanong, same na rin na nasagot yung tanong nila. So, it will help. Sige, huwag mahiya. Maximize time. Walang bayad to. Hello. Hello, JP. Welcome. Kamusta? Yeah. Sige, JP. Paano pag kung hindi siya nanano-coated, pwede bang paulit-ulit na nanano-coat mo siya hanggat di mo na-achieve yung tamang color? Okay. Pwede mo patagalan kasi yung usually, kung gusto mo talaga yung shiny black nano coating, dapat tagalan mo yan siya sa using caustic method, no? About 1 week or more. Lagay mo under the sun para talagang totally siya maging covered. Parang steam na lang nagkukot sa kanya. Yung konting liquid nasa baba, tapos yung steam sa umaga mainit, tapos sa gabi malamig. So, Juan, Justin. Hi, Tito Clit. Hi, Tito Bernie. Hello. Nangungulit sila. Sino yan? Sino yan? Hello. Nangungulit yung mga baby. Doon mo nga kayo. Sige. Doon na, may next time. Okay. so ganun lang yun. Oh, thank you. Pwede ko mag-share ng screen na may pakita yung different conditions affect the color of copper, yung nakapag-apekto ng color ng copper. Habang nanukot gamit ng apoy o using fire. Sige, Kuya Bernie, pasok. Ito, advanced topic, pero isang araw, ano to, nakikita niyo ito habang nagdanukot kayo. So, habang early pa, dapat maintindihan na para hindi kayo mabulaga na lang bakit hindi nag-school. Bakit brown lang. So, makapunta tayo. Ilaw yan. Okay, so
ayusin nila to. Okay, clear. Nakita na? Kita. Okay, sa may kita mo, parang hindi na coated itong nasa right side. Yung isa, yung darker gray. Ito naman, brown lang. Pero medyo darker gray or itim yung sa ilalim. Dalawang coil to. Coil outside, sa labas. May coil din sa loob. Ang condition, by the way, sino yung i-mute na lang. May audio. Okay. Ang condition na nag-determine or nag-influence or nag-contribute na naging ganito itong dalawang to, makikita niyo yung mouse pointer ko. Okay, itong isa sa kanan, ito saman sa kaliwa. Medyo darker yung sa kaliwa. Itong sa kabila naman is lighter brown. This one, ito yung makikita natin sa tinatawag na mag-grab coil. Ang intention natin sa paggawa nito is parang itong outer na coil sa labas ay siya yung magbigay ng energy. Ito namang sa loob ay siya yung nag-absorb. Ito yung gravitational na tinatawag natin. Ito naman vertical na gives off. Nangyayari ito dahil sa distansya nila. Abang ninanukot natin to, wala pang reaksyon itong sa kabila kasi hindi pa siya nanukot. Pagkatapos mananukot itong sa gitna, kasi circular ang shape nito sa kabuuan. Nung nanukot tayo sa labas, habang ninanukot natin itong sa labas, galing dito, pataas, galing sa baba din, pataas. Ongoing ang interaction pag na-form na ang nanomaterial, ongoing ang interaction sa paligid niya. Dito sa pinakamalayong kanan, walang coil dyan, pero mayroon yung air. Sa kabila, mayroon itong coil na mayroon ng nanomaterials. Coated na. Meaning, mayroon ng field interaction among materials. Pero pag start mo magnanukot sa kanan na coil, mag-start ulit yung field interaction sa nabuong nanomaterials. Ang mangyayari yan, pagkatapos, makomplete mo yung nanukot, mag-continue pa rin yung field interaction habang nagpalamig ka ng coil na after nanocoating by it will continue develop yung kulay. Parang nag-develop ka ng larawan. Up to a point na mag-stabilize siya at yun na yung final na yun na yung final kulay niya na nabuo, nag-equilibrium na. Nakikita mo, darker, then ito, lighter. Lighter, hindi sabihin na hindi nagdanukot. Andyan yung coating niya. Kasi ang pag nanukot nito, what determines sa pag nanukot is the temperature. Yung pag-shine ng copper, we move the flame on the next area. Then nag-shine ulit siya, yung that area, we move the flame again sa neighboring area. Then ma-determine mo siya using a voltmeter, mayroon ka pa ring millivolts reading sa sa surface. Millivolts reading kasi mayroon kang field interaction. Field interaction creates plasma. Pag mayroon ka ng millivolts reading, meaning mayroon ka ng nanomaterial. Nag-work na siya, buhay na siya. So, ang kulay, huwag kang ma-discourage na hindi nag-black kasi sa kabila, sa ibang mga friends mo, ginawa nila black. Huwag kang ma-discourage kasi at that moment na nanukot ka, ang setup mo, nag-work na agad. Lalo na kung ang setup mo, na-form mo na lahat yung copper coil mo sa anong gusto mong form. So, automatically, pag nalagay mo na yung coating, automatically, buhay na yung circuit mo. So, ito yung ma-share ko. At meron pang isang ibang configuration na pwede kong ipakita na iba rin yung kulay niya. Dahil iba din yung shape niya. Okay. I'll just add this one.
Okay, stop ko muna itong sharing ng isa. Then, i-share ko yung isa. Okay, share. Okay, iba naman ang kulay nito. Pero iba rin yung shape niya. Okay, ibang kulay, ibang shape. Pero mas malinaw to yung interaction niya. Sa gitna, lahat, sila? Bluish, black, or gray. Ito naman, medyo darker brown. Brown siya, pero darker kumpara yung sa una kong pinakita. Pero inside, makikita mo iba yung kulay. Again, ang nagdetermine ito is yung field interaction between materials. Masikip na distance, o gaano kalaki yung coil, ito lahat nag-contribute. So, we now have a deeper, mas malalim yung understanding natin ng nanomaterials sa ganitong pamaraan na na-form mo agad yung coil. Then, nano-coat it while na-form siya. Then, malalaman mo kung tama yung expectation mo na ganito yung mangyayari. Tapos, ito nagsasabi sa'yo na ang loob ng itong coil na to, yung sa labas na coil, ang loob niya is absorbing. Kasi dark colors usually absorb light, or light is energy, nag-absorb siya. Lighter colors nagre-reflect, so it's giving off more. Kaya lighter ang kulay niya. Ang darker colors, it's absorbing more, kaya hindi mo makikita yung mga kulay, usually darker lang. So, yan lang po ang may share ko ngayon. Thank you, Kuya Bernie. Okay, so meron pa tayong mga tanong sa paano mag-produce ng nano-coated copper wire, nano-coated copper plates, any type of copper na inano-coat natin using fire method and using caustic method. Using caustic. Pwede magtanong. Yes, Kuya. Hello, si Altito. Yung tanong ko lang, paano, kasi nasubukan ko ng mag-nanocoat ng copper, tapos ginamit ko para sa GaNs capture. Tapos, pagkatapos ng pag nakakuha na ako ng GaNs, yung nangyari sa nanowire, parang natanggal yung mga itim, yung black na nanomaterials. Pwede ko pa ba yun gamitin ulit? Paano yun lilinisin? Or itapon na lang yun? Hindi, walang matatapon dyan. So, kung gusto mo i-gamitin ulit yung copper nano-coated mo, linisin mo lang, hugasan mo ng tubig. Okay? Tapos, inano-coat mo ulit. Inano-coat mo ulit. Either you hindi maka-affect yun kasi yung... Hindi, kasi when you use by fire. By fire, you will reset the nano-coating again. Okay. Kung gusto mo yung caustic method, you can still do it, but you can immerse it in... Nasubukan ko yung caustic, parang hindi dumikit yung... Hindi bumalik yung itim. Kasi merong mga hindi even na surface. Hindi even. Siguro by fire na lang. Sige, tama. Salamat. Question ulit. Okay, JP. Question. Siyempre, di ba natanggal na yung coating na copper wire? Kasi nag-produce tayo ng GaNs. So, ang nangyari sa akin, gumamit ako ng blowtorch ulit. So, instead na ang lumabas ay yellow saka blue, nagkaroon ng interaction. Ang lumabas ay color green, blue, ganun yung plane na nangyari. Okay. So, ano explanation doon? So, I can explain. Okay, Kuya Bernie. Ang ibig sabihin niyan, kulang yung temperature mo. Hindi mo naabot yung shiny
the most shiny na kondisyon ng copper, na right after that, magre-red hot siya. Masyadong malamig, mangyayari na yung material mo, kung gusto mo siya black, yung kulay, hindi siya maging black, magre-reflect pa rin siya kasi ang mangyayari is medyo on the reflective side, hindi siya absorbing ang kondisyon ng nanomaterial mo. So kung for energy application, gusto mo siyang absorbing, kailangan mong itama yung pagnanukot sa tamang temperature. Ang temperature na yan is yung moment na very shiny yung copper. Pero right before siya mag-turn sa red hot. If malaman mo yan, you can try it again, nanocoat, mag-change yung kulay, then move ka kaagad. Pero, hindi mo inabot yung point na nag-very shine siya. Ang mangyayari, ang kulay na mag-manifest dyan ay parang technical, parang multiple colors actually. Multiple. So, hindi uniform yung energy or hindi sila nag-unify, kundi yung energy na nagagawa niya is parang iba-iba yung magnitude. Kung iba-iba yung kulay. Gusto mo na mag-unify na parang buo yung energy na ibigay niya, abutin mo yung isang temperature na yan, then lahat sila buo yung parang kumbaga uniform or ang binigay niyang yung buhos ng energy niya. So multiple colors nag-indicate na colder temperature ang ginawa mo. Darker colors na abot mo yung temperature na mag-uniform lahat ang kulay. Mangyayari yan, yung pinaka-shiny na surface ng copper pag naabot mo yan. Okay? Okay, thank you. Ito pa isang question ko. Sige. Vern, during nag-claim yung kasi yung copper wire nga, yung copper na nanocoated na copper wire, ginamit ko na sa pag-produce ng guns. Ngayon, so gagamitin ko ulit, since natanggal nga ilang coating, nung kino-coat ko nga, Vern, yung plane talaga nagkukulay green, yung plane na lumalabas. So instead na blue o yellow. Kung mag-coat ulit sa ginamit mo ng copper sa paggawa ng guns, kailangan mo siyang hugasan muna. Kasi andun pa yung asin. Na pag sinunog mo, mag-react, mag-oxidate, andun pa yung asin, doon pa yung tubig portion ng dagat. Pag mainit mo yan, in-accelerate mo lang yung pag-oxide ng copper. So kaya nag-green. Ginawa mo siyang oxide. The moment na nilagyan mo siya ng mainit na lang apoy, yung early reaction niya, andun si asin eh. Ang ginawa mo, andun yung asin, tapos andun yung air, at saka mayroon pang liquid. Kompleto yung condition para mag-induce ka ng energy, in this case, heat, to accelerate the oxidation process. So, hugasan mo muna, rinse it, hugasan mo ng tap water, remove the asin, dry it, then nano-coat ulit. Hindi mangyayari na mag-green yan. Okay? Tama ka nga, hindi ko nga ni-rinse. Okay. Nangyari din sa akin yan, kaya alam ko. Thank you. Ito pa. So, once na na-complete na yung hinano-coated para sa lahat, pag bang hinawakan siya, yung color ba nagtatransfer sa kamay o kailangan hindi transfer sa kamay yung nano-coated? Kung by fire, mayroong component dyan na carbon. Galing yan sa fuel natin na ginamit. Kung baga, parang soot, pero parang abo. Pero huwag kang mag-worry kung mayroon mang nag-flake off. Anyway, kahit matanggal yung pinaka-fine na surface niya na hindi masyadong dumikit doon, ang reason. Ang hard material dyan na coating, yung matigas,
Yun ang pinaka-coating niya na kumakapit talaga. Kahit i-rub off mo pa using cloth, paper, na naging brown pa rin yung copper, basta nano-coated by fire, kung gagamitan mo ng voltmeter in millivolts range, you can still see millivolts reading pag maganda yung pagka-coating niya. Yung natanggal is only yung pinaka-uppermost lang na portion, which usually residual portion yan ng fuel mo, yung burning fuel. Kung nag-flake off talaga siya na mas medyo makapal yung pag-flake off ng panahon na malamig na yung material, isa lang ang ibig sabihin yan, lumagpas ka doon sa temperature na tamang-tamang nag-shine lang ang copper. Umabot ka doon na nag-red hot, nag-glow red hot yung copper. Kasi sa panahon na mag-red hot na ang copper, mag-glow siya, mag-increase ang expansion yan ng copper. Mabilis ang expansion niya. So, panahon na mag-cool down siya or lumamig na siya, mabilis din yung contraction. Ang mangyari dyan, yung coating na lumindikit doon, matatanggal dahil nag-contract yung material mo. Kaya nag-flake off. So, ibang ano naman yun. Ibang dahilan yun. Iba rin yung sa sinasabi mo, pag nahawakan mo, matatanggal. So, mayroong mga conditions na mangyayari itong ganito. Meron din na perfect mo talaga, kahit hawakan mo, walang matatanggal. Pero mag-advise tayo na hindi natin hawakan basta-basta lang. Kasi kapag mayroon kang sugat dyan sa kamay mo, pag natamaan to ng nanomaterial, naku, makuryente ka. Masakit yan. Mag-interact talaga yan. So kaya sinasabi na hindi, lalo na kung caustic naman, lalo na, baka mayroong mga residue sa caustic na yung kamay mo kakainin ng caustic. Yung mga fats sa kamay mo, gawin niyang sabon. Mas masakit yun. Medyo madulas siya, kala mo sabon, pero yun na yung conversion. Ginawa talagang sabon yung fats mo. Then up to a point na hanggang umabot na dun sa inner part ng skin mo na mag-start ka na mag-feel ng pain. So, wag mong hawakan talaga. Inis mo siguro pwede, pero handle the materials carefully with safety precaution, gloves kaya dapat ganun ang gawin. In case i-rinse ka agad ng water, no? Flowing water para na yung caustic. Anyway, hindi basta-basta matanggal yung coating kasi nakadikit na yun eh. I-rinse mo lang para matanggal yung mga moisture or residual na caustic. Concentrated kasi yung caustic na gamit natin, so expect some steam or caustic steam na nag-fall on the surface na hindi completely nag-react. Yun lang. Okay? Okay. So, meron din tayong ibang technique, no? Na matuturo sa inyo. Paano mag-caustic ng stranded wire. Baka without removing the tubing, no? So, ganito lang yon. So, if meron kang container yan. Okay, cover. Yung wire, ganito lang pag yung point ng isang wire, ng copper wire, maybe meron siyang insulation pa. Tapos stranded ang ginamit mo, stranded wire. Marami siya, yung madidipis. So, i-bend mo lang dito. Create a bend. Ganyan. Tapos, lalabas yung stranded wire dito na point. Saka dito. So, put it more. Sa ilang malagay mo. Tapos dito naman yung caustic. Ganon din, the same pa rin. Caustic steam pa rin. Hot water, tapos caustic. Tapos tatakbo yan. Magmi-meet sila dito sa point. So, meron ka ng nano-coated na stranded wires which will be useful also in making the capacitors in the future. So, you can try this also. You can start making these types of nano-coated stranded copper wires.
Okay, aluminum. Meron siyang capillary action sa fumes or sa vapor acting on the copper. Dahil stranded siya, meron pa rin siyang space in between na mag-act as parang a capillary action. It will suck in the fluid all the way through inside sa stranded portion on the upper side. Then those fluid or fumes na attract doon by capillary action na effect, parang vacuum siya. Yun ang material na mag-coating sa surface inside kahit andun pa yung insulation. Tama. So, ito rin. Okay, so be careful with caustic, okay? So yung mga hindi masyadong nagki-careful, gamit na lang kayo ng kandila muna, tsaka tubig. Para sure, okay? So yung mga risk takers na, gamit kayo ng caustic. So do it at your own risk. So just be careful. You can use LPG stove natin or built-in stove, pwede. Pero kung gusto mo magtipid ng fuel, kasi gagamit ka pa rin, magnanokot ka pa habang tumatagal. Gastos muna tayo doon sa torch na mabili natin sa hardware. Medyo mamahalin to, pero one time lang naman. Pero sa habang tumatagal, malaki yung savings mo sa fuel. Kasi na-focus mo yung flame, yung apoy, concentrated in one portion. Walang na-waste. Kung sa stove naman, circular yung stove natin, yung flame. Hindi mo subject agad or tamaan lahat ng material mo sa lahat ng flame na lumalabas doon. So you're wasting fuel. The stove, using a torch, pwede mo siyang i-focus ang flame or makontrol mo pa siya sa katamtamang buwelo. Tamang-tama, lahat ng fuel mo nagagamit mo. So mas matipid kung magagamit ka ng torch kung nano-coating by fire. My question, Bern, yung stranded wire is twisted clockwise. Will it counter the flow of fields which is flowing counterclockwise? Walang influence yung loob ng stranded wire kung twisted man yan. Pero usually stranded wire hindi naman talaga lahat twisted sa ilalim. Nagnanukot pa lang tayo. So we're still nanocoating, so it's not a problem. Kung ginamit mo siya kahit twisted doon sa ilalim, okay lang, individual naman yung nila. Wala mang connection pa eh. Kahit gamitin mo siya sa circuit, mag-work pa rin yan as intended. Anyway, ang fields na ginagamit mo dyan is yung outside ng upper lang naman. Maging unified field ang mangyayari niyan. This is useful sa... mangyayari lang significant itong twisting na yan kung sa solid wire na malalaki or kung gawin mong coil. Pero usually, stranded wire sa ilalim yan, akala mo sila twisted. Hindi sila twisted. Straight yan. Yeah, parang curled lang, no? Curled. Kung i-strip off mo yung insulation, lang yan. Unlike yung twisted pair natin na mga sa internet na or sa computer na ginagamit natin pang network, yun din gagamitin natin going sa modem. Insulated naman yun, pero twisted pair nga, pero individually they are solid wire. Ibang yan. Pero itong maliliit, hindi ito intentionally twisted ng isa. It will cost more on the manufacturing side to have those wires twisted. Mas mahaba yung copper nila. Hindi nila gagawin basta-basta. Siguro for special, pero walang gumagawa niyan. Kasi hahaba yung material o dumami yung material pag ginawa nila yun. If you strip the stranded wire on the side na gamit ng knife, let's say 1 meter, strip mo, wag twist yung the whole wire. Tingnan mo yung arrangement nila, hindi siya twisted. The effects of the twist usually, kung maggagawa ka ng coil or intentionally i-twist mo talaga sila, mayroon siyang, siguro masasabi natin mayroong resistance but not that significant. On the applications of stranded wire, hindi masyado na naka-affect.
And besides, pag nananukot mo na yung copper, hindi masyado influential yung pag-coil. Kasi ang sentro na naman natin ng atin ang focus naman natin pag nanocoated na siya. Hindi na doon sa coil mismo, pero andun na sa nano-coating, sa coating part na, sa flow of energy on the coating part. The only part na significant ang pag-winding natin ay kapag portion ng nano-coated copper natin, we remove yung niranggal natin yung nano-coating tapos ginamit natin yung metal state portion ng copper. Doon significant siya. Pwedeng makapag-contribute. Okay? Okay, thank you. So we have 14 minutes to go. So any more questions na pwede natin matakot for our first basic teaching sa Filipino Knowledge Seekers Workshop? So we'll acknowledge Bihirang magtanong basta walang giveaways. Oh. After dito, baka may raffle tayo, no? Sino yung maraming tanong, no? Padalahan ng Nano Health Pen. May raffle. May raffle. Sige. Sa Pilipino, may raffle, no? Parang bingo. Alam niyo naman yung practice ko sa inyo padadala eh. Okay lang. So you can visit our, I know yung mga members dito yung naka-attend na sa nasa groups natin, no? Sa Keshi Foundation Philippines at Keshi Knowledge Philippines na site. So pwede rin ninyo na i-type lang basically, no? Kung meron kayong mga friends, type nyo lang na www.kfphilippines.com.org. Diretso na yan sa Facebook natin. Para hindi na mataas, no? Kung meron mga nag-inquire, meron nagtatanong saan titingin. So kung gusto nila makita yung natin, mga nag-share, so pwede na dyan. kfphilippines.org or .com. So pwede na to i-share tapos lalabas. Ang lalabas nito muna is yung Facebook page, no? Natin. So eventually meron tayong site lalabas niyan. Oh, yung question dito, no? Yung sa aluminum, steam caustic for aluminum but very quick. Yung technique dyan is pwede gamitin mo, ilagay mo sa cylindrical, no? Cylindrical shape na plastic tapos yung steam pataas. Para hindi siya directly didikit yung moist masyado, magsa-slide off lang. So nandito siya sa loob. Instead of making it flat pag steam mo. So hina-hina lang ng steam. Okay, so marami pa tayong may tanong pa dyan. So ito yung workshop natin, nagsimula na tayo. This will be a weekly workshop, no? Every Monday, so at least to have 2 hours to discuss. So we will go to next step. Ngayon yung basic lang muna. And we will go to next level sa next workshop. So at least ma-cover natin lahat ng mga basic elements, plasma technology experimentation. So next time we will be touching the different formations, and practical applications na. Once you produce your nanomaterials, yung tanong ninyo, anong gamit ito? So yung iba alam na, yung iba hindi pa alam. So next natin is anong gamit ito? What is the practical use of these materials in my daily life? Yun yung natin sa next week na naman. So this session is recorded. So this will be posted in the near future as part of the
knowledge seekers videos for part sa Keshi Foundation. It will be in a site na dun lalagay lahat ng mga language for Filipino language. Lahat na magagawa, pwede yung iba kung meron kayong meetings. So dito sa knowledge seekers, madiscuss natin lahat. I-upload yan in the future there. Tapos, this will be a reference for our kababayan to know the technology with our native language. So, ganyan. So, if rarami na tayo, baka magawa tayo ng ibang setup for native language para maintindihan ng mga basic people. So, hindi lang mga magagamit natin to, yung materials natin for teaching. So, when it's available in YouTube, pwede nyo na ma-download. So, magamit natin as question na teaching during the time sa mga lugar na gusto nating turuan. So, just simple things na paano maggawa ng nanomaterial, mag-process ng nanomaterial, at saka maggawa ng GANs or mag-capture ng GANs materials. So, covered na natin ngayong araw. So, anong correct way? I wanted to apply nano-coated aluminum for plasma battery. Okay, nano-coated. Yung iba, ginagamit nila fire, no? Fire nano-coating for aluminum. Yung hindi pa siya matutunaw. You can try that also. Pag nano-coat ng aluminum foil, i-blowtorch mo lang ng malayo-malayo. So, mawawala yung shiny niya. Pwede rin yan. So, okay lang. Madali lang yan pag nano-coat using blowtorch. Na-try ko mag-nano-coat using torch. Mahirap siya na makabasa ka kaagad ng millivolts. Mga na basta-basta nakikita. Pero, for application doon sa battery, like yung mga split na battery capacitor setup, hindi mo kailangang problem yan. Ang purpose ng aluminum dyan, you have to understand the purpose ng aluminum. Yung aluminum, covering the paper with ng battery mo, ang purpose niya is para mahagip niya lahat ng field interaction, kung ano man yung na-cover niya, lahat ng field interaction from the GANs sa papel. Ang aluminum material can hold the fields. Ano mang yung fields, regardless kung ano yung fields, electromagnetic fields or na plasma na fields, pwede niyang i-hold o pwede niyang ma-contain sa surface niya na kung lagyan mo ng voltmeter ang surface niya, tapos with respect sa ground component ng circuit mo, from millivolts you can literally read 0.5 volts more or less, or around that. That's very big compared to millivolts. So ang purpose talaga niya, kung maalala mo yung, if you familiar kayo ng Tesla na technology, gumagamit siya ng aluminum plate as an antenna or suspended above by a tower or by a tree. Ito yung ginagamit niya to capture radiant, tinatawag niyang radiant energy. Same din dun sa battery natin na maliliit. Radiant energy na sinasabi is fields, ang ibig sabihin nun. Fields from the surrounding or from the environment. This time, our environment of the aluminum, ang aluminum natin ay nag-encapsulate sa interacting field sa GANs na andun sa papel natin. So, we are simply maximizing the coverage or the capturing of these fields through using aluminum. So, don't worry much kung hindi mo nano-coat yan. Kasi purpose ng aluminum natin dyan is simply para mahagip itong energy. Okay? Then we transfer it doon sa matransfer natin to sa kung saan natin siya i-transfer, either sa plasma or sa matter state. Yun lang. Yun ang purpose nun. So,
since mahirap tong basta-basta nanukot si aluminum, huwag mo munang problemahin yan. Ang importante is, maintindihan mo kung anong gamit niya. Bakit ginamit siya? Hindi lang sunod-sunuran tayo. You have to analyze. Dapat isipan natin, bakit kaya ginamit nila ito? Start na tayong magtanong, bakit ganito? Bakit nanomaterial? Anong doon sa nanomaterial? Bakit nakaproduce tayo ng guns? Hindi na basta lang sinabi ni na ganitong gawin din tayo. Hindi pwede yan. Hindi tayo mag-progress madali niyan. Sunod-sunuran tayo. We have to understand. Ang understanding, ang pinaka-importante sa technology na ito. Ito yung pinaka na lahat. Pag meron tayo nito, walang imposible. Lahat mag-work. Kasi ang pag-work ng plasma, the plasma technology itself, literally, majority, lahat based on your understanding. Ikaw, fields, lahat yung body mo, fields din. Kung hindi mo naintindihan ang ginagawa mo, literally, fields around your body, yun din ang binobroadcast niya, hindi ka nakaintindi. So, expect hindi mag-work yung ginagawa mo. Okay? Okay, thank you so much. No? May 3 minutes tayo, so let's wrap up things after this so we can have our next session for Monday. So meron pang pahabol. Thank you so much for the explanation, Kuya Bernie. And Daghang salamat. Daghang salamat. Daghang salamat. So daghang salamat, Clint. Thank you so much. And to all first timers who joined the group. So kanina nasa 14-15 tayo, no? So at least marami tayo. So may iba dito na naki-join sa atin, no? Iba hindi naman Pinoy pero nakiisa sa atin, no? Meron si Emmanuel sa Switzerland, no? He's been supporting us. He's been supporting us kasi bumibili siya ng pens. So he's helping us here to make more free pens. Kaya so marami pa tayong pens na mapangbibigay. So we will give free pens. Eventually, sinong may kailangan sa mga kababayan natin, pwede lang kayo mag-contact sa Facebook, no, sa KF Philippines. So may outreach kayo na mga events. So makikita nyo, tapos marunong na kayo gumamit sa natin, mga patches at saka pens at saka anong mga devices dyan. We can give the patches and pens for free. Just organize your group to do the outreach. So we can distribute for you. So kung kulang lang, pwede kayo magawa kasi marunong naman kayo magawa ng mga pens, pero we can give. So yan yung natin, magbigay ng mga devices for free para sa ating mga kababayan na naghihirap. So i-share natin to yung time sa next natin na meeting. So mag-invite kayo more ng mga Pinoy na capable na makaano ng internet para maturuan natin paano magawa ng mga nanomaterials at collection ng GANs material. So, thank you so much, everybody. Tapos, I think we will have our first session over na. So, close. Thank you so much. And God bless us. Yes, Kuya Clint. Thank you. Thank you. Kuya Shelchel, thank you so much sa mga tanong mo. Okay. Salamat. So, see you next week. So, yung mga nyo, ilagay lang namin. Just keep posted sa natin, Facebook page. Invitations will just pop out there. So, click nyo lang yung link so na marunong na kayo maggamit ng Zoom ngayon. Okay po, salamat sa lahat. Okay, salamat. Thank you.